Mapagpalang araw po sa ating mga kabisnes. Ngayon po, may pipuntahan sana kami ni Papa. Pinahinto ko muna po si Papa. Dahil nakita ko po nung bata po ang tinanim kong puno. Ngayon, pinutol na po. Ayun po, Papa, itan. Yan. Puntahan natin pa. Ikaw ba nagtanim yan, yung puno na yan? Opo. Kaya lang, May picture po ako niyan, nung bata pa po ako niyan dito kasi ano yan eh. Malawak yan dati. Malawak po yan dati. Oo. Pinagawan po ng bahay. Dati po, playground pa natin dati yan pa. Naliligo-ligo pa tayo dyan. Kasi may masaya kasi may mga isda pa. Sarap tignan. Nung nagtanim ako pa, kumukuha-kuha lang tayo dyan pa eh. Tapos ano, stick, binungkal ko yun. Tapos tinanim ko ngayon lumaki. After 6 years. After 6 years na? Naalala mo pa pala yun? Opo. Diyan po tayo dati namamasyal pag wala po tayong ano ginagawa. Yun. Mga kabisnes, naalala ko rin yan, mga kabisnes nung maliit pa si Yasio, mga 8 years old. 8 years old. Mga 8 years old pa lang siya. 6 years na nakalipas. Kasi ilang taon ka na ba ngayon? 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tama. 6 years na yung ano niya, no, nung kahoy na yan. Mga kabisnes, naalala ko kasi dati itong lugar na ito, mga kabisnes, yung may bahay na kasi, may bahay na eh. Ano to dati, mga damo pa siya ba? Mga damo pa siya nung araw. Parang bukid, bukid pa siya nung araw. Hindi pa siya ganito. Yung ano, ngayon ginagawa naming pasyalan ng mga anak ko pag wala akong ginagawa, wala akong pasok sa trabaho o kaya either linggo, ganyan. Mapasyal kami sa lugar na to, mga kabisnes na minamahal. Ngayon, napadaan kami dito kasi nag-scout na kami ni Yasio. Una namin muna dinaanan dito sa loob ng subdivision. Pagkatapos ay paikot kami, maghanap din kami sa ibang lugar. Sabi niya pa, ika lang pa, ihinto ka muna. Naalala ko lang itong lugar na ito kasi naalala niya, yung tinanim niyang puno, mga kabisnes, naalala pala niya yan. Ngayon, kaya lang wala na, no? Parang ano na lang eh, parang sumugod na lang ulit kasi pinutol. Ang laki niya pa, tamo, ang laki oh. Hindi mo na mayakap, sobrang laki. Oo. Tara, masilip nga natin, tara. Yan po mga kabisnes to. Ang laki yung taba. Oo. Yan, naalala lang ni Yasio yan. Ito, itong puno, itong laki. Hindi mo na mayakap. Lumaki na. Kaya lang wala na. Wala na eh. Ano na lang. Kasi nga na-develop na kasi ang lugar, nagkaroon na ng bahay, no? Nagkaroon na kasi ng bahay na malaki, mga kabisnes. So yun, maalala mo lang yan, hanggang alala na lang. Diyan ka nga, picture nga kita dyan. Oh. Yan, jakapin mo. Oh, yan, naalala niya. Tara na. Wala na tayong magagawa kasi wala na eh. Yung mga kabisnes, naalala ni Yasio yung kanyang itinanim na puno ng araw. Kasi naalala ko pala yan, yung sinabi mo pa, itanim ko nga to, tapos ano, paglaki ko, ano natin yan, yun ang musisilbing ano, yung baga parang aabangan niya, gaano nakalaki. Kaya lang kasi, matagal na panahon natin hindi nakabalik kasi dito, kasi nga, dumagdag din yung pandemic ka. Isa pa yon, hindi lang, basta maraming, marami na rin tao na, basta hindi na kami nakapasyal madalas dito, no? Busy na rin. Kasi nung mga time na yun kasi, ang trabaho ko noon ay parang pa-extra lang. Kaya madalas na pagkakataon, nasa bahay lang ako. Kaya wala kami ibang ginagawang libangan ni Yasio. At saka kasama pa yan si Denden. Si Denden ba o si Kia? Si Denden. Si Kia maliit pa yun. Si Denden. Sakay-sakay sila sa motor kong badya. Kung naalala po yung badya kong motor, mga kabisnes, na wala na yun eh, sira na kasi. Yun ang kasama ko, yung mga bata sila, si Yasio at saka si Dindin.
sakay-sakay sila doon sa tangke. Tangay-tangay ko sila, tapos sabi, pa, pasyal-pasyal tayo, ikot-ikot tayo. Yun ngayon, naisipan naming umikot, namamasyal dito nung araw kasi maganda yan dyan dati, no? Ay, no, kasi May ano yan, may lawa yan na sobrang linis sa tubig. sunod linis ng tubig. Tapos pinapanood namin yung mga isda na kuminsan hito o kaya dalag. No, naalala mo yun? Tapos nagbanggit to siya na nakakita kasi siya ng puno na maliit. Sabi niya, pa, itanim ko to. Biniro ko pa nga siya, sabi ko, hindi kaya mabuhayan ng ano, mabuhayan ka ba ng, di ba mayroong tao kasi na parang pag nagtanim, hindi nabubuhay. Ngayon, sinubukan niya, ano nga lang ginamit to yung pat-pat lang ng kahoy, binutas niya, nung lupa, binutasan niya, pagkatapos itinanim niya. Ngayon, nakalimutan na kasi natin yun eh. Hindi ko na, siya na nga lang nakaalala mga kabisnes, sabi niya, padaan na mo, parang may naalala ko pa, sabi niya, yung puno na tinanim ko, ang laki na pala, pero wala na nga, naputol na. Sabi ko, naalala mo pa pala yun. Nakakatuwa lang, no? Ano masasabi mo ron? Kaya wala na, develop na kasi ang lugar. Wala na tayong magagawa ron. Okay lang po yun, basta nakita ko lang yung punong tinanim po ng bata po. Ngayon, malaki na. Malaki na. Pati yung puno, malaki na kasi pinutol. Oo, wala na nga eh. Kasi nga, napakalaking bahay na kasi mga kabisnes na nakatayo. Kaya wala na. So yung mga kabisnes, samahan nyo po kami sa amin pong gagawin ngayon ng mga pag-scout, no? Hindi po namin alam kung saan kami makakahanap niya. So, pero samahan nyo po kami. Sana makatagpo kami mga kabisnes ng may scout. So sa pagkakataon na to, ikot tayo, Yas. Ito ang kasama ko. Right? Yes. Sige po mga kabisnes, babalikan po namin kayo. Right. Yun po mga kabisnes, dito kami sa Yasyo nakarating sa part of Valenzuela, no? Pero wala kaming natagpuan na wala kaming nakikita, no? Habang nag-i-scout kami, wala kaming matagpuan mga kabisnes. Ngayon napadpad kami uli dito sa lugarin ng kapatid ko. Pinapapuntahan ko kay Yasyo kung nandyan, pahinga muna, pagod kami kaikot-ikot. Wala kaming makakita mga kabisnes. Hirap talaga mag-scout sa panahon na to, pero sinisikap naman namin mga kabisnes na makahanap kami. Pero hindi lang namin kasi matumpak kung saan talaga ang pinakamainam at saan kami pwede maghanap. Pero bagaman na ganito medyo iba nga hirap tayo makatagpo, pero sinisikap namin mga kabisnes na makahanap kami. So part of Valenzuela ito, wala kami makita mga kabisnes. Walang tao? Ha? Nagpaayos? Sino kasama dyan? LPG lang. O, Tutatsuwa, puntahan mo muna. Dito lang ako kasi wala maparadahan doon. Saan ka mo yung bahay ni Aldrin? Ha? Hindi, wag kayo araw kasi maraming tao. Tanong mo kung saan ang bahay ni Tito Aldrin mo. Yung mga kabisnes kasi yung kapatid kong isa ay hindi ko alam kung saan ang bahay. Hindi ko kasi alam kasi ang alam ko ay nakalipat na. Dati-rati kasi halos dito lang sa likuran nito nakatira yun eh. Sa likod lang nito. Ngayon may iba na kasi ang kanilang lugar na natirhan mga kabisnes. Hindi ko nakabisado kasi palibhasa kasi matagal ng panahon na hindi rin ako nakabalik dito mga kabisnes. Kaya yun, hirap talaga so, hanapin. Tinanong ko muna mga kabisnes. So yun po mga kabisnes na babalikan po namin ngayon. Ito po, meron na tayo t-shirts. Alright. So maraming nag-aabang nito mga ka-business. Ito na po ang t-shirt ng ka-business official Papa Deans TV. Ayan po, Banat Bira. Napakaganda po ng kanyang disenyo mga ka-business at ang tela po napakataas ng uri ng kanyang kalidad. Mga ka-business naming minamahal, meron pong available na mga iba't ibang sizes katulad ng XXL, XL, large at meron ding medium at syempre sa mga katulad ni Boogie. Meron po yan mga ka-business naming minamahal. Siguradong hindi lamang kayo
magi-enjoy sa quality ng ating merch, kundi andun pa yung makakatulong kayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Ayan po mga ka-business, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito ginagamit ng ka-business family at yun, karentesadong epektibo mga ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with banaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business naming minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business naming minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business naming minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, Banat. Yes, kaninong bahay ito napuntahan natin? Ha? Tito. Ha? Kaya Tito. Kay Tito? Aldrin. Kay Tito Aldrin. Tito Aldrin, ayan Tito Aldrin. Tol, kumusta? Ayos lang. Yan si Sunny Boy. Sa mga naunang vlog mga ka-business, nakita na namin yan. Si Chua. Ayan naman, nagkamali na naman tayo. So yun po mga ka-business, pasensya na kayo mga ka-business, pati yung mga kapangalan ng mga kapatid ko, di ko nakabisado. Kasi palibasa, matagal kaming hindi nagkikita rin. Ngayon si Utol Aldrin mga ka-business ay matagal na rin kaming hindi nagkita nito. Kaya sinadya ko talaga mga ka-business makarating dito dahil ito talaga tagal ko na hinahanap. Truck driver din ito mga ka-business, na 10-wheeler din. Tapos yung isa kong kapatid, ito, si Bilib. Yan, si Bilib. Nakita nyo na po yan mga ka-business sa mga nagdaan na vlog ko mga ka-business. Kaya kung bakit sinadya ko talagang bumalik dito at tinawag ko na lang itong dalawa dahil hindi ko kabisado rito. Ngayon sinamahan nila ako mga ka-business para mapuntahan ko itong kapatid kong isa na si Aldrin. Dahil matagal na rin kami hindi nagkikita. Tol, kumusta naman ang trabaho? Okay lang. Ayos lang. Ayos lang naman. Mukhang tumaba kayo, mukhang maganda yata ang kitaan natin mukhang tabaan Magandang puyatan. Magandang puyatan. Magandang puyatan. Oo. Ayan. Paki-kamerahan kami. So yan, si ano ko muna. Ang cameraman ko mga ka-business, si Yashu. Dito ka, sumali ka makuha sa frame. So yun po mga ka-business, ito, sama-sama ulit kami mga magkakapatid. Ang wala lang dito ngayon, yung isa kong kapatid na may-ari ng Bikir, busy mga ka-business, talagang hindi mo matagpuan din talagang busy sa kanyang negosyo. So ito lang talagang madalas kong mapuntahan dito na madali.
Ayun, itong kapatid kong isa, hindi nakasama to sa vlog nung nakaraan. Dahil nasa trabaho ka to, no? Nasa biyahe. Trabaho ko lang nasa... Oo, nasa biyahe. Saan ba ang biyahe mo ng mga time na to? Parang... Pasig. Yung time na yun. Pasig. Oo. Nakauwi ako doon last... Ay, sorry. 11 mahigit na. Ng gabi. 11 na ng gabi? 11 rock kasi. Ayun, yun ang ano mga ka-business, no. Dito sa Pilipinas kasi mayroong tinatawag kasi na may window hours ba mga ka-business na may oras ang truck kung kailan siya lalabas at saka mayroon din siyang oras na yung oras na yan hihinto ka, hindi ka pwedeng lumabas. Mayroon ang tinatawag dito na truck ban, may truck ban kasi ang Kailangan nating sundin yung batas. Oo, susundin yun kasi pagka nahuli ka ng mga ka-business, ang truck ban kasi dito sa Pilipinas, dito no, sa atin ay magbabayad ka ng 2,000 kapag binayulit mo. Triki na ngayon? Triki na. Ngayon, biro mo mga ka-business, noong araw ako'y nagmamaniw pa sa truck, 2,000 lang po yan. Kasi ngayon, single ticketing system na tayo. Single ticketing system. Sa sakop ng NCR, Triki ang pinakamalaking violation sa lahat ng violation. Truck ban, 3,000. 3,000. Grabe, ang mahal pala. Yun ang pinakamalaking violation sa truck ban. So, kailangan talagang masunod mo kasi pag hindi, parang yung isang linggo mo, pambayad na, yung isang linggo mong kita, halos pambayad mo na dun sa violation. Kaya, pag truck ban, huwag ka na lumabas. Huwag na lumabas. Yun po talaga mga ka-business. Kasi, yun talaga ang batas dito sa Pilipinas. Kasi, yun nga, kung bakit ginawa din yan mga ka-business, sa pagkakaalam ko rin kasi talaga, sa sobrang dami na rin kasi ng mga sasakyan na tumatakbo sa kalsada, kailangan talaga yung truck may oras yan sila kung kailan sila pwedeng lumabas. Yun po. Tsaka siyempre, binigyang daan din mga ka-business yung tag nito, eskwela, no? Kasi maraming estudyante. Siyempre yung mga truck, ang lalaki kasi niyan, hindi mo pwedeng makipagsabayan ka dyan na may mga nagsusundo, no? May naghahatid sa school. Kaya sa umaga, ang labas niyan ng truck, ano yun, truck ba, ibig sabihin, huwag ka muna tumakbo. Alas 6 to 10. 6 to 10. Mula alas 6 ng umaga, hindi ka na pwede lumabas doon. Hindi na pwede lalabas doon. Pagtungtong ng alas 10 ng umaga, at saka pa lang sila makatakbo. Pagdating naman ng alas 5 ng hapon, hinto na, bawal na tumakbo ang truck. So ibig sabihin, kung bumabiyahe ka ng parting Laguna, sikapin mo makauwi ka ng kung saan ka gagarahe, sikapin mo nga before mag-5, nakagarahe ka na. Kasi pag nasa daan ka na, abutan ka, sigurado, truck ban, ticket ka, 3,000 mga ka-business. Ayun. Kaya, ganun talaga, wala tayong magagawa dyan kasi batas yan kailangan sumunod. So yun, yung time na yun, nga nandun si Otto sa biyahe, hindi pala siya makatakbo. Kaya, inabot ng truck ban. Kaya hindi ako nakahabol sa yung pag-vlog namin yun, nung naibisita ko, indala kong kapatid, yun. So yun, namimiss ko kasi si Otto Aldrin namimiss ko talaga matagal na panahon. Saka salamat din doon ng mga panahon na ako'y nangailangan noon, tulad nung nagkasakit ako mga ka-business. Sila rin po ay kahit pa paano ay inabutan din ako bilang pagtuwang sa mga pangailangan. Lalo nung doon ako sa ospital, nandun sila, pinuntahan nila ako ng personal. Bagaman na malayo, pero talagang pinuntahan kami. Saka siyempre doon sa ka-business family, sila talagang pangunahin na tumulong sa akin mga pagkakataon. Salamat din napakarami sa ka-business family. Sa first family na ka-business. Silang pangunahin na tumugon sa mga pangailangan ko sa mga pagkakataong yun. Salamat talaga kay Kuya, napapadin sa buong pamilya. Salamat sa inyo. Mga time na yun. Kumbaga nabanggit ko lang dahil sila utol din yung mga time na yun ay nakapag-abot din naman sa akin, sa pamilya ko. Silang magkakapatid na nakapag-abot mula hanggang sa dun sa probinsya pa. Nakapag-abot din sila. So mga pinsan ko dyan sa parting Sambuanga. No? Thank you po sa inyo mga pinsan ko. So mga time na yun, nakapag-abot din kayo sa akin. Sa pinsan din namin dyan mga sa Bicol. Salamat Gaw. At Agaw kasi ang tawag sa Bisaya mga ka-business. No? Salamat din at abutan din ako. Salamat sa inyo. Salamat talaga. Yung mga pinsanin ko dyan nasa Bicol. May mga pinsan kasi ako nasa Bicol mga ka-business na nakatira. So yun, naabutan din ako nun mga pagkakataon yun.
sinamantala ko na lang din ang pagkakataon mga kabisnes na mabanggit ko to dahil ito, nandito kasi yung kapatid ko, isa rin kasi sa tumulong din at saka yung mga pinsan ko nasa probinsya, din sila. Salamat na nakakarami sa inyo. So yun po mga kabisnes, eto, matanong ko lang pala, ilang taon ka na ba sa trabaho mo na yan ngayon? 7 years. 7 years na? Oh, 7. Oh, pero nung na-regular ka, ilang taon ka bago ka na-regular dyan? Sa trabaho mo na yan ngayon? O ano? May iba-ilang taon na matagal na rin. Ano, tingin mo, matagal na eh. Oo, matagal. Matagal na eh, mga kabisnes. Regular na po siya sa trabaho bilang isang 10-wheeler driver, mga kabisnes. Salamat din, no, sa Panginoong Diyos na sa tagal din na panahon, na-regular din siya. Yun nga, nabanggit ko sa unahan ng aking mga vlog, mga kabisnes, ay siya ay nagtatrabaho sa isang plastikan. Hindi na lang din banggitin ang pangalan ng kumpanya para safe din. No? Basta plastikan siya, mga kabisnes, magawa ng plastic. Isa siya yung sa driver, no, na regular, mga kabisnes. Salamat ay sa hirap ng buhay ngayon, sa panghirap maghanap ng trabaho, napakahirap ma-regular, mga kabisnes. No? Napakahirap ma-regular. Ang hirap talaga. Sa panahon ngayon, nako, ang hirap ma-regular. Kaya tol, ang trabaho niya, talagihan mo yan. Kabagay, bilib naman ako sa'yo, nabanggit naman ni Otol, yung isa kong kapatid, si Bilib, na minsan daw sa loob ng isang taon, ay wala siyang absent. Totoo ba yun, Tol? Oo. Grabe, no? Kung kasong lang, pinagawayan pa namin yung asawa ko yun. Pag pinabsin ko, ayaw mag-absent. Yun. Hanggat hindi Parang, importante. Tol, ano ka, magsisilbing modelo ka sa marami. Kasi ako, Tol, Kung hindi talaga marami akong kailangan, absent. hindi ako mag-absent. Kung kinakailangan, pasok talaga. Pasok talaga. Grabe, no? Walang absent, isang taon. Nasubukan mo talaga yun, Tol? Subukan ko yan. Grabe, no? Ikaw, Tol, naranasan mo yun na hindi ka nag-absent? Nag-absent talaga, no? Talagang sinikap ko yan. Sinikap ko yan kaya na-regular ako kasi Walang absent. ginawa ko yun. Ginawa mo talaga yung walang absent. Wala. Bibihira yung ganun, mga kabisnes, no? Mga bilang lang sa daliri siya may makagawa ng ganun na sa loob ng isang taon walang absent kahit isang bisis. Grabe, no? Parang ano ako dun, parang dali ako dun. Masalamat din ako noon, yung time na yun na hindi ako nagkakaroon ng masamang pagkakamdam. Oo nga, no? Oo, kasi kung nagkaroon, siyempre mag-absent ka talaga. Oo. Pero pasalamat ka rin ako kasi yung time na yun, wala talaga akong naramdaman na bukit, sipong yun, wala eh. Grabe, no? Dire-diretso, kaya pasok din ako ng pasok. Kaya ano, Bihira sa... Kaya, pasalamat din sa Panginoon Diyos yan kasi isipin mo, wala kang naramdaman ng mga pagkakataon na yun sa loob ng isang taon na yun. Natawid mo talaga isang taon yun, wala kang naramdaman. Kaya nakapasok ka ng dire-diretso na walang absent. wala. Grabe, pambihirang ano yun, ngayon ko lang na... Bihira lang yung mga kabisnes ng mga ganun, tagpo. Kasi ako, inaamin kong katotohanan. Kita ko, daming absent, bihira na ito. Parang, naisahan mo ako lang ito lang, pambira, kakaiba ka tol, congratulations tol, talagang bihira lang yung ganun pangyayari na walang absent sa loob ng isang taon. Magsisilbing modelo ka sa marami tol, magsisilbing ka modelo sa marami. So yun po mga kabisnes, no? Kung wala naman pala talagang naramdaman, ba't kailangan mag-absent? So yung trabaho mo ngayon tol, hindi ka naman na ano no, hindi ka naman bagay, hindi wala nga absent eh. Ibig sabihin carry, kaya hindi ka naman nahirapan. Okay. Okay naman. Saan man ang mga pangunahing mga biyahe mo rin? Saan Metro Manila, probinsya rin. Probinsya, Pangasinan, Sinan, malayo Quezon Province, yan pinakamalayo. Malalayo din. Parang katulad lang din sa akin mga kabisnes nung araw. Mga kuya sa biyahe. Malalayo talaga rin. Mga north provinces, no? Tapos south provinces, mga ganyan. Tapos metro, Manila. Yun, ganun lang din naman sa akin dati. Ganun din. Malalayo din. May malapit, malalayo. Yun din ang biyahe. So kay Otol, ito naman, alam naman natin mga business sa unang mga ano niya, ang trabaho niya. Siya ay kasing bowler ng scaffolding. Tapos ito yung binabanggit kong kapatid na si Chua, si Sunny. Ay ano siya yung master bigger ngayon sa biggery ng kapatid ko, sumunod sa akin kasi ako ang panganay mga kabisnes.
Ang sumunod sa akin, yun yung may-ari ng bikiri, si Otol ngayon, si Chua, ang palayaw niya. Siya ngayon ang nagiging master beaker, mga kabisnes. Ayun. Kaya pagdating sa tinapay, bihasa yan. Pandesal, mga pan-display sa stante, bihasa yan. Lahat silang tatlo. Ito yung tinutukoy ko nung mga nakaraan na ito si Aldrin, ito master beaker din to. Pati yung may-ari ng beakery, master beaker din yun. Bago naman yung nagkaroon ng negosyo, ay dumaan din sa pagmamaster beaker. Kaya nung natuto si Otol ko, isa yung Little Joy, yung sumunod sa akin, nung natuto yung magmaster beaker, tinuruan niya yung tatlo. Hanggang sa naturuan yung mga pinsan natin, ano? Naturuan sila kung paano gumawa ng tinapay, paano magtimpla, paano paggawa ng pandesal. Galing kay Otol yun, Joy. Siya yun. Congrats Tol, maraming salamat Tol, na ibahagi mo yung kaalaman mo sa mga kapatid natin. Dahil yun, napakinabangan din talaga ng gusto. Sa matagal na panahon na pangalaman. Si Otol, bago naging driver to, naging master beaker to eh. Ito, bago dito nakapunta sa mga pabrik-pabrika o mga kumpanya, ay naging master beaker din. Ito naman yung bumababad sa beaker eh, yung isa kong kapatid, si Chua, dahil wala talagang ibang maasahan pagdating doon sa beaker ng mga kabisnes. Siya talaga ngayon ang nagiging master beaker. Yan po. So, pagdating sa tinapay, maraming alam yan. Pagdating sa tinapay, ako lang ang hindi masyadong nakatutok sa bigiri. Bagaman nasubukan kong nagbigiri kasi meron akong pwesto dati dahil yung gamit ni Otol noon, yung isang bigiri niya, kasi ang bigiri ni Otol noong mga kabisnes ay 3. Ngayon, nabinta niya yung isa dito sa akin. Nag-try ako. Kaya lang, hindi naman nag-click. Siguro, hindi ko alam. Siguro maaari sa timpla or sa isang lugar talaga. May lugar talaga na hindi masyadong mabinta ang tinapay. Yung bang nagtitipid ang mga tao. Sa halip na tinapay, magsaing na lang. Yung ganon. Pero dito kasi sa pwesto ni Otol, mga business ay talaga. Yung tabing mga pabrika. Tapos harap siya ng terminal ng mga tricycle. Kumbaga lahat ng mga pumapasok sa trabaho, dagaan mo na, bibili tinapay, pangbaon. Kaya malakas talaga. Yun po, minsan nakapaligid pa sa kanya yung mga pabrika. Kaya nataon din talaga yung sa pwesto na malakas talaga no? Malakas talaga. Dinadayo pa yung bigyan ng Otol, dinadayo pa yun. Yung kanyang pandesal, napakasarap talaga. Totoo yun. Dinadayo ng malalayong lugar. Pupuntahan lang yung bigyan ni Otol kasi masarap ang lasa. Yun po. So yun na po mga kabisnes na pagkanta namin kay Otol. Sinadya ko talaga rin nung nakarang hindi ko siya nakikita. So yun, thank you Tol, nagtagpo tayo. May-miss na kita Matagal ka rin napunta dito eh, lagi kang busy kasi. Lagi rin akong busy mga kabisnes dahil walang problema sa akin, ito lang oras. Ikaw yung busy. So yun, pagkakataon ko, banding kami mga magkakapatid. Pasalamat ka ako na bigla kang nasulpot. Nasulpot eh. Biglang nasulpot. Kasi talaga sinadya ko yun eh. Nasabi ko linggo, pasilan ko sila. Linggo kasi ngayon mga kabisnes, yun ang time din. Sabi ko malamang sa malamang, nandito yun sila. Yun, salamat sa Diyos. At nandito natagpuan ko talaga yung isa kong kapatid. Busy sa trabaho din. At salamat. Thank you. Please support po Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family. So yun po mga kabisnes na may minamahal na kauwi lang namin ni Yasio galing dun sa kapatid ko, mga kabisnes. Wala kaming na-scout, Wala kaming na-scout mga kabisnes. Naikot namin yung Valenzuela. Wala kaming natagpuan mga kabisnes hanggang sa nakarating kami dun sa doon sa lugarin ng kapatid ko. Ayun, doon kami nagpapahinga at yun, na-interview ko na lang din ano nila, ano yung mga kalagayan lalo na yung isa kong kapatid na driver. Hindi ko nga siya nakita nung unang punta ko sa kanila doon sa ibang mga kapatid. Tapos ayun, okay naman. Yung isa pang kapatid ko na sumunod sa akin ay hindi ko pa napuntahan sa ngayon dahil
utay-utay lang, no? Hindi kasi natin maano rin yung oras. Kasi siyempre, limitado na yung oras din natin, mga kabisnes, dahil hindi ko pwedeng sobrang magpagabi dahil siyempre may asikasuhin pang mga uploads. Saka yung kapatid kong nasa Cavite, shout out sa iyo tol, kapatid kong babae nasa Cavite, medyo malayo yun ang medyo malayo rin dito sa sa amin. Ang pinakabunso naman namin yung nasa Mindanao, yun mas lalong malayo yun, nasa Mindanao, mga business. Shout out sa iyo, shout out sa iyo, Inday. Ingat kayo dyan, mama, shout out mama. Mag-ingat kayo dyan. Sige lang, tuloy lang buhay. May awang Diyos na makakaano rin tayo, makakaahon din tayo, no? Alam ko hindi biro magtrabaho dyan sa buhay, pero sana may darating ang isang araw na magkaano din tayo, makaluwag-luwag din tayo sa buhay. Lalo pa kay mama. Shout out sa iyo, ma. Mag-ingat ka dyan. Huwag mong pabayaan sarili mo, lalo na ang pagbubukid mo. Huwag mo nang masyadong yung sarili mo sa pagbubukid, dahil alam namin hindi mo na kaya. At hindi bale at pagka meron naman, sakali rin makapag-abot din ako dyan. Kaya alam ko ang mga pangunahing nag-abot sa iyo ay yung lalo na yung kapatid kong nasa Cavite na talagang nagpapadala palagi yun, no? At saka yung may-ari ng bigger, lagi nagpapadala yun kay mama. Ng iba kong mga kapatid, ako nga lang ang halos hindi makapagpadala kay mama, dahil siyempre naintindihan naman ni mama rin kalagayan ko rito. Pero sana darating isang araw na ako naman ang makabawi sa iyo, ma. Makapagpadala din ako kahit paano. Hanggang dito na lang, mga kabisnes, sa aking video. Maraming salamat po, mga kabisnes, sa pagsama niyo po sa amin sa araw-araw. God bless po sa ating lahat. Bira lang po tayo, mga kabisnes. Never say goodbye, tomorrow is another day. Banat, bira. Mahal namin kayo, pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo, minahal kayo ng mga tao kahit siyang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo, pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo, pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulong
pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinuno kang my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo.